Magandang araw mga lods. Ayan. Kita nyo yung ating umamo. Totally may yan mga lods. May itlog yan dyan. Kaya malambing siya kasi kala niya yan. Kukunin mo yung itlog niya. Kaya ganyan yan. Ayan mga lods. Ngayon ang itatapik natin mga idol. Ayan, magpapasko, di ba no? Anong dapat natin gawin? Kasi magpuputukan yan. Baka ma-stress yung ating mga alaga, mga lods. So ano ang dapat natin gawin para maiwasan na ma-stress yung ating mga alaga ngayong panahon ng putukan, mga lods? Let it, bang, bang. Magandang araw mga idol. Ayan. Ano yan, yung nakikita nyo na yan, hindi naman likas na maamo yan. Totally na yan matured na yan, breeder na yan baga may itlog na. Pero kita nyo, nilagay ko sa sa malawak na ano pa rin, maamo pa rin. Pero hindi likas na maamo yan, lang. Sa kakahawak-hawak lang yan, pakain. Yan, naging na siya. Pero yan, may itlog. Kaya yan, parang dumidepensa yan, pero yung depensa niya lambing. Pero kung mapapansin nyo, medyo kinukurot niya ako, medyo masakit yan mga idol. Ayan. Yan yung alaga ko na opaline. Na siya, biglang umamo nung pinakawalan ko siya dyan. Tapos naglagay ako ng pugad. Kasi dati nang umitlog to inawat ko lang ngayon, binalik ko ulit, umitlog siya. Kaya lang, ang problema lang, maraming bumibisita sa pugad niya, kaya hindi man tayo sigurado kung mapipisayan mga lods. Ano lang yan, kumbaga experiment lang naman yan. Pero pag dinamihan ko yan, yan, siyempre makakapili yung mga ibang matured na. So, sa gusto mo may mapipisa dyan, mga lods. So, ayan, mga lods, punta na tayo dun sa, hindi, bago pala yun, shoutout muna dun kay, kay JR San Jose, yan. Kumukuha sa akin siya ng, baga matindi ako sana kung ganyan, kaso, na natin to matagal na rin nating subscriber to, kaya, pinagbigyan ko, kumukuha siya ng 2 hen. Yan, totally marami ako kak. Hen yung kinukuha niya kasi nitong daw So ito yung sinwap ko dati na para maging makulay yung ibon niya. Ngayon naparami na rin niya. May 2 daw siyang kak na gusto niyang parisan, kaya kumukuha siya sa akin. Ayan, nagkasundo kami, kaya ang problema sa rider nga pinilit ko lang yung rider, mga lods, lang yan, kasi busy yun Matagal pagtawag ko, hindi siya pwede, kaya ayun, baka sakali kinabukasan pag pumunta rito, although niready ko na yung 2 ibon, ayun, na lang, si Lods lang yung magbabayad sa rider. Totally usapan namin, isesend niya yung pera sa Gcash. Gusto ko nang bahala sa rider. Ngayon, para magkaroon ng ibang mutation yung ibunan niya. Ayan, mga lods, iwan na natin yan. May isa pa pala. Yung sa may barbershop na pinaggupitan ko kanina. Ayan, ito, hindi ako sure kung bibili. Shoutout nga pala sa iyo, Maki. Yan. Yun lang natanda kong pangalan niya, si Maki. Yung barbero sa amin, kanto, sa may Baysa. Gusto niya, pag bumili sa package, pati cage. Although, medyo mapapagod tayong konti, pero kung itutuloy niya okay lang naman yan. Ayan, shoutout sa inyong 2. Okay mga lods, saluhin na tayo. Ngayon ang itatopic natin patungkol dito sa putukan na to, kasi hindi naman lingit sa atin.
itong celebration ng buong sanlibutan maingay. Pampalayas daw ng espiritu, sabi nung check, magamat wala namang batayan, ano. Pero gayon pa man siyempre, re-respeto natin yan. Paniniwala nila yan Kasi ako dati rin naman Katoliko nung araw Ano siguro, 23 years ago yan. Dati rin akong Katoliko. Pero after, sa loob ng 23 years ago, iniwan ko na yon. Although naman, marami tayong kamag-anak, kaibigan na Katoliko. Medyo may paniwala lang tayo ngayon na mas accurate yan. Parang gano'n na lang, para wala nang masaktan, iwan na natin yan. Ang natin, itong celebrate ng Pasko, maingay. Putukan ng putukan yan. Dito lang sa amin, panay saway ko sa mga bata Masyadong tapat sa mga dito sa mataas kasing kalsada ngayon sa amin. Pag nagpaputok talagang nag-i-echo. Kasi diretsong bakod ng pabrika rito, kaya parang nag-i-echo, kulong. Kaya ngayon, pag nagputukan, kumakain mga ibon, biglang liparan Yan ang magiging problema natin, mga lods. Kaya ngayon, ako totally nasampulan na yung yellow bull na Lutino na African lovebirds. Malapit na yun Naglimlim yan, malapit na Ayun, kakaputok. Kaya kasi malapit sa medyo busy tayo, hindi natin na monitor pinagtutuka yung mga itlog niya. Kaya yun, sayang mga lods. Sayang yung itlog. Bali 4. Yung nasa taas, inalis ko na kasi tagal na hindi yung itlog. Ngayon, ito na naman. Kala ko, okay. Natapat siya sa putukan. Ayun, sira yung itlog. Tapos yung isa rin. Na pinalitan ko na rin. Kasi nakadalawang clutch na yan ngayon, natapat pa sa putukan ngayon na panipuputok dito ng mga bata. Yung ibon, napagdidiskitaan yung itlog. Kaya yun, ito yung itatopic natin mga lods na ano ang dapat natin gawin, na para hindi ma-stress yung ating ibon. Ayan. Yun, kung naririnig nyo, isa pa yung motor na yan. Alam mo yung walang pag tumakbo, putok ng putok yung yung tambucho. Bawal to kaya lang, wala tayong magawa Panahon ng maingay ngayon yan, malakas makagulat sa ibon yan So ngayon, anong dapat natin gawin pag mga ganyan? Diba, nangingitlog, may inakay, yan, delikado yan. Kahit walang inakay, kahit sabihin mong wala, kahit sabihin mo nasa flying cage sila, yan, napakadelikado. Plus yung yung usok, di ba, Kaya yan, yan ang dapat nating pagandaan, kaya tinapik ko to. Although ako nasampulan na, Kaya ako na ito, malamang susolusyonan ko to. Ang unang ko rito, yung basta may gagawin ako solusyon dyan. Ano ang dapat natin gawin, mga lods? Panahon ng putukan, ganito yan. Ako, unang-una, ang ginagawa ko, ito na, sasabihin ko na, yung sinasabi ko kanina. Una-una kong ginagawa dyan, lalo na ngayon, wala akong tanggap niyan, baka sa January na uli, Ang gagawin ko niyan, lagi ko lang silang pakakainin ng gulay. Yan ang gamot ko sa kanila, gulay. Parang kasi yan yung gulay, parang paborito ng mga mga ibon natin. So pag lagi mong pinapakain gulay, siya, nalilibang. Siguro gawin ko ngayon,
2 hanggang 3 beses. Ngayon ko lang naman gagawin to, pakonti-konti lang para hindi magtae. Hanggang sa ano to, hanggang sa matapos ang photo ka na hanggang bagong taon yan mga lods. Ngayon, pag napansin ko na mga lods, pag napansin natin na ano pa rin yung ibon, may napansin kayo, nababalisan na, no? Ano yan, makikita nyo yan, ikot-ikot yan. Tapos pag lalapit ka, parang mailap na. So, ang dapat lang natin gawin yan, mga lods, bumili ka ng ng dextrose yan. Dextrose na powder, ihalo mo sa tubig. Kahit matawang lang, basta yun, naman yan konti-konti lang sila. Ngayon, pag wala kang mabiling powder, kahit yung dextrose na yung pantao, pwede yun. Yun na ipainom natin. Although, magastos yung yung tubig na dextrose kaya mas maganda maghanap kayo yung powder kasi yun siguro kagaya sa akin sa timplahan ang kasama pang hugas doon sa mga alaga ko kasi pag kukunin ko yung tubig sabay hugas yun siyempre hugasan natin yun. Ang nakukonsumo ko 1 galon kalahati yan. Wala kung ilang liters yung na yun, kung 6 ba o 8 basta yung galon na ginagamit ko 1 kalahati nun kasama na yung panghugas. Pero kung sa tubig lang sa tingin ko nasa kalahating galon lang yung napapainom ko sa lato, lagpas gano'n, maring lagpas yan. Kung 1 kalahati siguro mga 3/4 na galon yan yung napapainom ko sa kanilang lahat yung nailalagay ko. So ngayon siyempre pag tayo, magtimpla ka na ng marami. Depende sa dami ng ibon mo, lods. Kaya ito, medyo gagastos tayo siguro ngayon kasi ganun talaga mga idol Pero pag nakuha ko to sa padamo-damo, hindi na ako bibili kasi mahirap din sanayin dyan sa Ngayon, kung tatanungin nyo, bakit para saan yung dextrose? Pantanggal stress yun mga lods. Parang kumakalma yung yung ibon. Napapakalma siya kumbaga sa tranquilizer yan, parang ganon. Kumbaga sa tao, nakakalma yung ibon. Kaya ang gawin nyo siguro kung araw-araw yun, pakonti-konti lang yan, o kaya alternate ganon. Kasi hindi naman nakakasama yan naman yan pampabooster ng ibon yun para active lagi, kumbaga hindi man lupay-pay ang ibon. Ayan, yan yung gawin natin mga lods. Tapos isa pa yung yung tawag nito yung usok mga lods. Kaya kung yung mga ibon nyo masyadong dikit sa kalsada na talagang sa lugar nyo pag nagputukan grabe yung usok, siguro pinaka mabuti kung may likod bahay kayo na pwedeng paglagyan, lagay nyo muna ron pansamantala kung meron ngayon mas maganda kung kagaya ng mga kalods natin na nakikita ko nasa loob ng bahay o may sariling mga kwarto yung sabi may aviary talaga na pwedeng isara na hindi makapasok ang usok, yun mas maganda yun. Pero kung wala kang choice, talagang nakasabit lang, di ba isa sa garahe o sa tapat ng bahay mo, siguro maganda takpan mo na lang ng ng kahit yung mga lumang damit, basta saktong makahinga lang para yung usok masala, mapilter. Hanggat maaari basain mo yung yung tawag nito, yung damit. Halimbawa natapat na sa itong bagong taon, na talaga, putukan na yun, bago magputukan takpan mo na yung saktong makahinga lang sila. Pagtatakpan nyo na kung talagang ang area mo nasa kasi minsan may nakikita ko nasa bintana lang nila lalo na sa mga remote area, di ba walang lugar. Takpan mo na lang, tapos kinabukasan mo na lang alisin yung
ano, yung kumot. Kasi kinabukasan wala na yun. At least yung usok, yung pulbura, masala. Kasi para sa kaalaman nyo mga lods, kahit yung aso, yung pulbura niyan, nakakapatay ng hayop yan. Pusa, aso, mas lalo sa ibon yan. Diba, no? Lalo na yung ibon, usok, mahina yan eh. Kaya yun ang pagandaan natin mga lods, kasi yan eh. Yearly yan, hindi natin may iwasan yan. Ganun talaga. Para sa mga lalo na sa mga bago na hindi alam ang gagawin, Kasi baka magtaka ka, ang ibon mo parang baliw na. Akyat baba, sige, ikot. Stress na yon mga lods. Pero pag naging ganun na yung ibon mo ba, hindi mo na agapan, naging ganun na. So yun pa rin ang gamot. Dextrose powder. Yan. Yun pa rin ang kung wala, yung liquid. Kaya lang, mas mahal ang liquid kasi mas marami kang bibilin. Yan, ganun yung mga idol, yung gawin nyo. Pag na-stress na o bago ma-stress, painumin na natin. Para yung ibon hindi na ma-stress sa ganyan. Kasi ako dalawang breeder na, dalawahan na ako eh. Yan ginawa ko, yun, inunti-unti ko na yung mga ibon ko. Kung napansin nyo, di ba, no? Inalis ko na lang, tinira ko na lang yung kakatit. Ewan ko kung tatansyahin ko tong na to pag talagang matindi yung matindi yung putukan pag baka alisin ko rin, nilipat ko dun sa malaking kasi medyo likod yun eh, walang masyadong parang likod na ng kapitbahay yun, bubong na ng kapitbahay, so wala masyadong di kagaya sa may bunga talagang yun, tutok sa sa harap ng bahay na yung mga bata, paputok ng paputok kahit matanda. Tapos kung napansin nyo rin, wala na rin akong ibon doon sa may isang bintana. Although kaya wala na ako doon kasi nabenta na ako doon. Nakarami rin tayo ngayon itong November, December na to. Medyo at least maganda yung pasok ng Tapos may mga nag-aano pa sa akin, nagtatanong lang, chat lang kayo mga idol kasi naman yan eh. Lagi naman akong nandito, kung may aalis naman ako, mag-chat lang kayo sa messenger. Yun, makikita ko yun, tapos mag-usap na lang tayo. Ganun lang yung mga idol, para Tapos, ito, nasa mystery word na naman tayo. Basta mag-comment lang kayo, mag-comment kasi sinasadya ko talaga to na titingnan ko kung sino yung although si Galicia na talaga yon, automatic na sa number 1 na yon. Kaya yan, ito kung sino uli yung makakaabot dito sa portion na to, ayan, masasali ka uli sa sa listahan. Ibig sabihin kasi priority yun na sila yung pangunahing masasali tapos na yun, bigla ko na lang i-announce yun na magpaparapol na tayo mga lods. Kaya kailangan comment kayo ng comment para para malay nyo, matsambahan nyo, di ba, para masali kayo. Yun, pati na rin si Maki, sabi niya, isali mo ako, sabi niya, kanina nagpagupit ako. Sabi ko, mag-subscribe ka sa YouTube, tapos, ang required doon, manood ka. At least kahit ilang minuto, kaya lang, mas maganda, manood ka ng buo para ma-adapt mo lahat ng lalo na kung bago ka palang mag-iibon. Yung mga sustansya ng mga binablog natin para kahit pa paano may matutunan tayo o kayo na kahit naman hindi na natin kasi by experience lang naman to, at least may mapupulot kayo rito mga idol. Ayan. So yun lang siguro mga idol, mga lods.
At ano na lang, ingat-ingat na lang kasi paparating na, lapit na yan. Ilang araw na lang, lalo na dito sa lugar namin, mga ano, may mga hindi na maiwasan. Ganun talaga kasi panahon ng ano ngayon, magpapasko, bagong taon, yan. Minsan, kahit hindi na bagong taon, sige pa rin yung mga bata. Pero gayon pa man, ano natin yan, tiisin na lang natin, gano'n talaga. Kasi minsan, tayo rin naman, sa hindi natin namamalayan, maring nakaka-istorbo rin tayo sa kapitbahay, ano. Pero hindi natin alam yun. Diba, ano pa, may bisita ka. Tapos may kantahan, natutulog pala, puyat, di ba? Gano'n lang yan. Kaya pag naman dumating yung ganyan ng panahon, tiisin na lang kasi hindi naman isang taon putukan niya mga idol. Okay mga lads, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye bye.